5 murang products sa Alibaba na pwedeng pagkakitaan. Kung naghahanap ka ng products na pwedeng i-import mula Alibaba at i-resell online, isang magandang strategy ay huwag lang tingnan kung magkano ang presyo sa Alibaba. Kailangan din nating tingnan kung may demand ba sa actual market, at isa sa magandang reference para dito ay ang Shopee. Panoorin hanggang dulo dahil malalaman nyo kung ano ang pinaka-demand na produkto ngayon sa market, ang number 1 product na nasa dulo ng video. Number 5. Portable blender. Ito yung rechargeable mini blender na pwedeng gamitin para sa smoothies, juice, protein shakes, at iba pang drinks. Maganda itong product para sa online selling dahil madaling ipakita ang function nito sa video. Ilagay ang fruits, lagyan ng liquid, press the button, at makikita agad ng customer kung ano ang ginagawa ng product. Tingnan natin sa Shopee. Ngayon, tingnan natin sa Shopee. Sa Shopee search results para sa portable blender, makikita natin ang iba't ibang listings na nasa roughly 159 pesos hanggang 529 pataas. Depende sa model at specifications. Mayroon ding mga listings na lumalabas sa best-selling results. Ang maganda dito, rechargeable siya at may USB charging, kaya hindi mo kailangan ng regular na power outlet para mag-charge. Pwede mo itong i-charge gamit ang power bank, laptop o USB charger, kaya bagay siya sa travel, office, gym at vacation. So ano ang ibig sabihin nito? May existing market. Hindi ibig sabihin na kapag bumili ka sa Alibaba ay automatic kikita ka. Pero magandang sign na may mga seller na nagbebenta ng ganitong product sa Shopee at may products na lumalabas sa best selling section. Ang susunod na kailangan mong gawin ay hanapin kung magkano ang Alibaba cost, shipping, at lahat ng fees. Kung halimbawa, mura ang landed cost mo at kaya mong gumawa ng competitive offer, doon nagiging interesting ang product. Number 4. FreeBuds wireless earbuds. Ito naman ay isang product na halos alam na ng lahat. Wireless, compact, rechargeable, at ginagamit para sa music, calls, gaming, at entertainment. Pero may isang malaking problema. Napakataas ng kompetisyon, kaya hindi sapat na mura lang ang product. Kailangan may magandang quality, magandang design, decent battery life, microphone, at reliable connection. Tingnan natin sa Shopee. Punta tayo sa Shopee at search natin ang wireless earbuds. Makikita natin na napakaraming products sa kategory. May mga generic wireless earbuds na nasa very low price range at mayroon ding mas premium na models. May dedicated best-selling earbuds, wireless results din sa Shopee search. So ano ang observation? Malaki ang market pero mataas din ang kompetisyon. Ibig sabihin, pwede itong maging magandang product pero kailangan mong magkaroon ng advantage. Halimbawa, better packaging, better product quality, bundle, warranty, o sariling branding. At importante rin, kung generic earbuds ito, huwag itong i-market na original Apple AirPods o ibang branded product kung hindi naman tunay na branded. Number 3. Mini Wi-Fi camera. Number 3. Mini Wi-Fi camera. Ito yung compact camera na pwedeng gamitin para sa monitoring ng sariling property. Halimbawa,
home monitoring, pet monitoring, room monitoring, o security monitoring. Pero importante dito ang responsible use. Hindi natin ito dapat gamitin para sa secret recording ng ibang tao na walang pahintulot. Tingnan natin sa Shopee. Search natin sa Shopee ang mini Wi-Fi camera. Makikita natin na may mga mini camera listings sa market kabilang ang compact Wi-Fi security, cameras na may smartphone connectivity. May mga generic mini camera products din na mababa ang selling price, habang may ibang models na mas mataas depende sa features. AI Smart Mini Camera 4K HD Wi-Fi Wireless Security Cam Pro. So may market ba? Yes, may existing market. Pero dito mas kailangan mong i-check ang quality. Dahil kung hindi stable ang Wi-Fi connection, mahina ang video, mahirap gamitin ang app, o hindi reliable ang battery, pwedeng dumami ang returns at complaints. Kaya kung Alibaba ang source mo, sample first bago mag-bulk order. Number 2, rechargeable mini fan. Ito ang isa sa pinaka-interesting sa listahan. Bakit? Mainit. Simple ang purpose. Mainit, gamitin ang fan. At dahil rechargeable at portable, pwedeng dalhin sa school, office, travel, bahay, o outdoor activities. Tingnan natin sa Shopee. Ngayon, search natin sa Shopee ang rechargeable mini fan. At dito, makikita natin na napakaraming listings. May mga mini fan na nasa around 49 pesos, 65 pesos, 99 pesos, 139 pesos, 199 pesos, 240 pesos at pataas. Depende sa model. Mayroon ding dedicated best-selling results kung saan lumalabas ang iba't ibang mini fan models. Ito ang magandang observation. Hindi lang isang seller ang nagbebenta. Maraming sellers ang nasa category. At may maraming products na lumalabas sa best-selling results. Ibig sabihin, may strong indication na active ang demand sa category. Pero may catch. Dahil maraming sellers, kailangan mo magkaroon ng reason kung bakit sa iyo bibili ang customer. Pwedeng mas magandang design, mas malakas na airflow, mas malaking battery, mas magandang packaging, bundle, o mas magandang price to quality ratio. At dahil madaling ipakita ang mini fan sa TikTok o Shopee video, magandang product din ito para sa video marketing. Number 1, fashionable women's underwear. Fashionable women's underwear. Pero bakit ko ito isinama sa number 1? Hindi lang dahil mura itong isource. Ang interesting dito ay kung paano nakaka-apekto ang social media, fashion, trends, vacation lifestyle, at FOMO. FOMO or fear of missing out sa buying behavior. Tingnan mo ngayon ang social media. Maraming content tungkol sa travel, beach vacation, resorts, swimming pools, summer outfits, at vacation lifestyle. At kapag paulit-ulit na nakikita ng isang audience ang ganitong lifestyle content, pwedeng magkaroon sila ng curiosity na gusto ko rin subukan ito. Halimbawa, may nakikita kang babae na nagbabakasyon sa beach o resort. Naka-fashionable swimwear o beach outfit. At maganda ang presentation ng photos at videos. Para sa ibang viewers, hindi lang ito simpleng picture. Nagiging inspiration ito. Mapapaisip sila. Kapag nag-vacation ako, gusto ko rin magkaroon ng ganitong style. At dito pumapasok ang FOMO, fear of missing out.
Kapag nakikita mong may ibang tao na nagtra-travel, nagbabakasyon, pumupunta sa beach, at gumagawa ng magandang memories, pwedeng maramdaman ng ibang viewers na ayaw nilang mapag-iwanan sa trend. Hindi ibig sabihin na lahat ng babae ay ganito ang behavior. Pero bilang isang seller, interesting itong consumer behavior na pwedeng itest. At kapag ang produkto ay fashionable, affordable, at madaling i-match sa vacation or beach lifestyle, pwede itong maging attractive sa target audience. For example, hindi mo lang ibebenta ang product bilang women's underwear. Pwede mong iposisyon ang product around a fashion and vacation lifestyle habang malinaw na tama at appropriate ang paggamit nito. At dito nagiging importante ang presentation. Magandang products, magandang product photos, magandang colors, different styles, comfortable materials, at mahigit sa lahat, malinaw na sizing guide. Dahil kung maganda nga ang design pero hindi comfortable o mali ang size, mahihirapan kang magkaroon ng repeat customers. Tingnan natin sa Shopee. Ngayon, tingnan natin kung may market talaga. Search natin sa Shopee ang women's underwear at iba-ibang related keywords. Makikita natin na maraming sellers ang nagbebenta ng individual pieces, bundles, at ibang designs at iba't ibang price ranges. May mga affordable bundles na madaling i-market bilang multiple pieces sets. At ito ang interesting part. Kung ang isang customer ay bibili ng isang pair at nagustuhan niya ang fit at quality, posible na bumalik siya para bumili ng ibang colors o additional pieces. Kaya hindi lang one-time sale ang potential. May possibility din ng repeat purchases. At kung i-combine mo ito sa seasonal demand, halimbawa, summer, vacation season, beach trips, Valentine's, or holiday travel, pwede mong gamitin ang timing sa marketing. Pero tandaan, hindi natin dapat sabihin na automatic na bibili ang mga babae dahil na nakakita sila ng vacation content sa social media. Ang mas tamang approach ay may trend at behavior na pwedeng maging opportunity, pero kailangan pa rin nating itest ang actual demand. Kaya bago ka mag-order ng malaking quantity mula Alibaba, subukan mo na ang ilang designs. Tingnan kung alin ang maraming views, alin ang maraming clicks, alin ang maraming add to cart, at higit sa lahat, alin ang talagang nagkakaroon ng orders. Dahil doon mo malalaman kung ang product ay hindi lang maganda tingnan sa social media, kundi talagang kayang ibenta.